Tinanggal sa trabaho ang kawawang lalaki. Ngunit makalipas ang 5 taon ay siya ang naging manager ng restaurant. Pero paano nga ba nangyari na magiging posible ang imposible? Halina tunghayan ang isa na namang kwentong kapupulutan ng aral, motibasyon at inspirasyon. Kaya naman, simulan na natin ang ating kwento. Marilyn, baka naman gusto mo akong bigyan ng trabaho sa restaurant mo. Sabi ng kalaguyo ni Marilyn na si Rene, habang kakatapos lang nilang paligayahin ang isa't isa sa isang hotel room. Ano ka ba? Pupunta ka pa sa restaurant ko, paano kung mahuli tayo ng asawa ko? Hindi naman tayo magpapahalata ron. Professional ako sa trabaho. Ang trabaho ay trabaho, sabi ni Rene. Alam mo namang dalawang anak ko, di ba? Tapos nasisanti pa ako sa trabaho ko. Kailangan ko na mapagkakakitaan. Dagdag pa niya. Nag-isip si Marilyn. Sige na nga. Pag-iisipan ko. Natahimik siya ng ilang sandali upang mag-isip. Kaya lang, may deliver man na kasi ako ngayon. Paano yun na rin Paano ko sisisantihin yun? Baka magalit si mister. Sabi niya. Di, gawa natin ang paraan para masisanti natin yung deliverman mo. Ako ang bahala. Napaisip naman si Marilyn. Ano naman ang gagawin mo rin wala pa akong maisip sa ngayon pero magagawa natin yun ng paraan. Hay nako, kung ganoon ikaw na ang bahala kung anong gusto mong gawin. Basta wag mong papatayin ha. Baka naman umabot ka ron. Natawa naman si Rene. Ano ka ba? Napaka-OA mo naman. Parang yun lang, papatay na ako. Hindi naman ako aabot dun. O siya, sige na. Umuwi na tayo at baka hanapin pa ako ng asawa ko at magduda pa siya sa akin. Nauna ngang umalis si Marilyn. Naiwan mag-isa si Rene sa loob ng kwarto at nag-isip ng plano kung paano patatalsikin ang kasalukuyang deliveryman ng restaurant ni Marilyn. Sa kabilang banda naman, ang kasalukuyang deliveryman na pinag-uusapan ni Marilyn at Rene ay 25 taong gulang na si Ryan. 5 taon na siyang nagtatrabaho sa mag-asawang Marilyn at Jano. Gustong gusto kasi ng mag-asawa ang kanyang trabaho. Hindi lamang siya mabait kung hindi mapagkakatiwalaan pa. Dagdag points pa ang kanyang itsura kung kaya't palaging may nagpapadeliver sa kanilang mga babae at binabae. Ngayong may sakit ang ina ni Ryan ay kailangan niyang magdoble kayod sa pagtatrabaho. Bukod sa pagde-deliver ay kinuha na rin niya ang pagtutubero. May sapat na kaalaman kasi siya sa pagtutubero dahil tinuruan siya ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Sa tuwing natatapos ang kanyang trabaho sa restaurant bilang deliveryman ay kapag may kumuha ng serbisyo niya bilang tubero ay tinatanggap niya ito. Inaaral din niya ngayon ang pagwe-welding dahil balak niya magtrabaho sa New Zealand sa susunod na 2 hanggang 3 taon kung pagpapalain siya ng Panginoon. May sakit kasi ang kanyang ina na pneumonia at kailangan niya magkaroon ng malaking kita. Kung aasa lang siya ng kita sa Pilipinas ay mamamatay na siyang hindi makakaipon. May balak pa siyang magkapamilya kaya kailangan niyang makaipon kaagad. Pagdating niya mula sa trabaho ay kaagad siyang umuwi sa kanilang tirahan. Kasama niya roon ang ina at 2 kapatid. Ang isa ay 15 taong gulang at ang isa naman ay 10 taong gulang. Ang isa ay nag-aaral sa high school at ang isa naman ay elementarya. Tindera ng mga biskwit sa kanto ang kanyang ina. Ngunit kulang na kulang ang mga kinikita nito sa pagtitinda. Kahit may sakit itong pneumonia ay pinipili nito ang sarili na magtrabaho. Alang-alang sa kanyang mga anak. Sa tuwing nasa maliit na tindahan siya ay palagi siyang nakasuot ng face mask para naman walang mahahawang mga customer.
Kahit sa loob ng bahay ay palagi rin siya nagsusuot ng face mask upang hindi niya mahawahan ang kanyang mga anak. Francis, nakaluto ka na ba ng hapunan natin? Tanong ni Ryan sa 15 taong gulang na kapatid. Oo kuya. Kumain na rin kami ni na mama. Painitin mo na lang yung ulam. Anong ulam? Paksiw nga pala kuya. May babayaran kasi kaming 1,000 para sa field trip namin. Sayang naman kung hindi makakapunta. Kasi +1 din yun sa report card namin. Sabi ni Francis. Ganun ba? Kung ganun titingnan ko ang kwarto ko kung may ipon ba ako ron. Kung wala man, iuutang na lang ako kay boss. Palagi naman niya akong pinapautang. Sabi ni Ryan. Salamat kuya ha. Wala yun. Siya nga pala. Kamusta naman si mama? Ayun kuya, ubo pa rin ang ubo. Parang mas lumala pa nga yata ang sakit niya. Nag-alala naman si Ryan kaya tinungo niya ang kwarto ng ina. Doon ay nakita niyang nakahiga ito sa kanyang kama at pakanan ang pwesto ng higa. Kamusta po kayo mama? Ayos naman po ba ang lagay niyo? Ayos lang ako anak. At huwag mo akong alalahanin. Kumain ka na ron at magpahinga para makatulog ka na rin. Mama, may gamot po ba kayo dyan? Sabihin niyo lang po sa akin kung wala po para mabilang ko po kayo. Saan ka naman kukuha ng pambili ng gamot anak? Hayaan mo na ako at maayos naman ang lagay ko. At matapos ay nasundan ito ng pag-ubo ng magkakasunod. Napakalutong ng mga ubo nito. Tiningnan naman ni Ryan kung may mga gamot pa ba sa drawer kung saan palaging nakalagay ang mga gamot ng ina. Nakita niyang wala nang gamot doon. Mama naman, wala na pala kayong gamot dito. Bakit hindi niyo man lang sinasabi sa akin? Hayaan mo na anak. Ayos naman ang pakiramdam ko Nauubo lang ako. Sinasabi ko na naman po sabihin niyo sa akin kapag wala na po kayong gamot para mabilhan ko po kayo lagi. Paano kayo gagaling kung hindi consistent ang pag-inom niyo ng gamot? Bibili sana ako ng gamot kanina. Kaya lang may babayaran si John sa school. Kaya ibinigay ko na sa kanya. Tapos si Francis nga, nanghihingi pa ng pang field trip niya. Pero hindi ko na nabigyan. Hindi na bali mama. Lalabas na muna ako at bibili ng gamot. Sabi ni Ryan at nagsuot siya ng jacket at bumili nga ng gamot sa Mercury Drug. Pagbalik ay pinainom niya ng gamot ang ina. Next time mama ha, sabihin niyo sa akin kapag wala kang gamot ha. Hayaan niyo, kapag nakaipon ako ng malaki-laki ipapacheck up ko kayo. Para ma-monitor natin kung gumagaling ba o lumalala yung sakit niyo. Sabi nito. Nahiya naman ang kanyang inang si Benedicia. Pasensya na anak kung napakalaki kong problema sa'yo. Hindi na kita napagtapos sa pag-aaral Binibigyan pa kita ng sakit ng ulo. Mama, hindi po totoo yun. Hayaan niyo po. Kapag nakapunta po ako ng New Zealand, sisiguraduhin ko pong mas maganda ang buhay natin. Ngumiti naman si Benedicia at niyakap ang anak. Maraming salamat sa Panginoon dahil isang kagaya mong ibinigay niyang panganay sa akin. Kung ibang tao ka lang baka umalis ka na, tinayaan na lamang kami ng mga kapatid mo. Paano ko naman po yun magagawa sa inyo? Sa taong nagsilang sa akin, nagpakain at nagpalaki. Pamilya tayo mama. Pamilya tayo. Sabi naman ni Ryan. Napangiti na lamang si Benedicia dahil laking pagkagalak ng kanyang puso. Ang magkaroon ng isang anak na kagaya ni Ryan ay isang biyaya mula sa Panginoon. 8:00 ng umaga ang pagbubukas ng restaurant na pinagtatrabahuhan ni Ryan. Nang matapos niyang kumain ay pumunta na siya sa kanyang trabaho at nilakad ito. Wala siyang sariling motor sapagkat provided ng restaurant ang motor na ginagamit niya sa trabaho. Magandang umaga po boss. Pagbati niya sa kanyang mga boss na nasa counter.
may mga kaunting customer na nasa upuan. Oh, kamusta Ryan? May mga delivery nga pala ngayon sa may apartment. May 3 nag-deliver galing doon. Pagsabay-sabihin mo na ha. Sabi ng lalaking boss na si Jano, ang asawa ni Marilyn. Sige po boss. Nakaredy na po ba? Oo, nakaredy na. I-deliver mo na ngayon dahil baka lumamig pa. Sabi nito. Bago pala ako umalis boss, pwede ho ba akong humingi ng pabor sa inyo? Tanong ni Ryan. Sige, ano yun Ryan? Kasi po, pwede ho ba akong humiram ng 2,000? Kailangan lang talaga ng kapatid ko para sa kanyang field trip. Tapos yung 1,000 naman gamot ni mama. Kahit ibawas yun na lang po sa sahod ko. Naku, pasensya na Ryan. Pero mukhang hindi kami makakapagpautang sa ngayon. Kasi medyo mahina ang benta nitong mga nakaraang araw. Sabi ni Marilyn. Nagulat naman si Ryan. Hindi kasi niya ito inaasahan. Sa tuwing umuutang kasi siya sa mga ito ay palagi siyang pinapautang na mga ito. Kaya laking pagtataka niya. Ganun po ba ma'am? Sige po, alis na po ako. I-deliver ko lang po itong mga pagkain. At matapos nga ay kinuha nga ni Ryan ang pagkain at i-deliver ang mga ito. Mahal, 5 taon na rin palang nagtatrabaho rito si Ryan oh. Sabi ni Marilyn. Bakit mo naman tinanggihan si Ryan mahal? Pagtataka ni Jano. Kasi parang napapansin ko palagi na lang siyang umuutang. Minsan matuturin tayong tanggihan siya. Sabi ni Marilyn. Kung sa bagay, baka naman sumama ang loob ng bata. Ano ka ba? Ano naman ang isasama ng loob niya? Ganun talaga ang buhay. Hindi natin palagi makukuha mga gusto natin. Sabi ni Marilyn. At pumayag na nga si Jano sa kung anuman ang gustuhin ni Marilyn. Pagdating kasi sa lahat ng bagay ay palaging si Marilyn ang sinusunod niya. Ganito niya ito kamahal. Kahit na pinagsususpetsahan niyang may ibang lalaki si Marilyn ay nagbubulag-bulagan siya. At sa oras na makumpirma niyang may iba nga itong lalaki ay handa pa rin niya itong patawarin. Basta't huwag lamang siya nitong hihiwalayan. Nang matapos na ma-deliver ang mga pagkain ay pabalik na si Ryan ng restaurant upang ibigay ang 3,000 na halaga ng mga pagkain mula sa 3 order na iyon. Habang pinapatakbo ang motorsiklo pabalik sa restaurant ay biglang may motorsiklong humarang sa daan niya. Dahilan upang mapabrake siya ng biglaan. Muntikan pa siyang matumba ngunit salamat at kaagad niyang nagamit ang kanyang paa upang mabalance ang motorsiklo. Maya-maya ay bumaba ng motorsiklo ang lalaking naka-helmet at tinutukan siya nito ng baril. Hoy! Akin ang pera mo! Sabi ng lalaki. Sir, wag po. Maawa po kayo sa akin. Naiintakutang sabi ni Ryan habang nakataas ang kanyang mga kamay. Anong maawa? Kailangan ko ng pera. Sabi ng lalaki. Kung hindi mo ibibigay sa akin yung pera mo, babarilin talaga kita. Pananakot pa ng lalaki. Sa takot ni Ryan ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang kunin na lamang ang pera mula sa kanyang bulsa at isinuko ito sa lalaki. Ano? Ito lang? Wala na bang iba dyan? Wala na po sir. Sabi ni Ryan na malakas ang kabog sa kanyang dibdib. Kinuha na nga ng lalaki ang pera mula sa kanya at pagkatapos ay muli itong sumakay sa kanyang motorsiklo at umandar palayo. Kaagad na nagpa-blatter si Ryan sa police station upang isumbong ang pangyayari. At matapos ay sinabi ng pulis na tatawagan na lamang siya kapag may nakuha na silang hint kung sino ang maaaring holdupper. Namroblema naman ngayon si Ryan dahil hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang mga boss sa nangyari. Kaagad na lang siyang bumalik sa restaurant. Naiya siya ngunit naglakas loob na lamang siya. Boss, may bad news ako. Naiilang niyang sabi. Oh, Ryan, ano yung bad news mo? Tanong ni Jano. Kasi boss,
Nahold up po ako kanina lang. Ninakaw sa akin yung bayad ng mga customer. Pasensya na boss, sabi ni Ryan. Napatayo si Marilyn at inunahan niyang mag-react si Jano dahil may gusto siyang mangyari. Pinalano na kasi nila ito ng kanyang kabit na si Rene. Ano? Na-hold up ka? Imposible namang ma-hold up ka. Baka naman nagkukunwari ka lang na na-hold up ka para makuha mo yung pera, sabi ni Marilyn na lubos na ikinagulat ni Ryan. Hindi kasi niya inaasahan na aakusahan siya ng kanyang boss. Hindi kasi ganito si Marilyn noon. Takang-taka siya sa mga ikinikilos nito na para bang may lihim itong galit sa kanya. Boss, hindi po yung totoo. Na-hold up po talaga ako. Nagpa-blatter pa nga po ako sa mga pulisya, sabi niya. Ay sus, tigilan mo ko Ryan. Alam kong kasabwat mo lang yun ng hold up sa'yo para makuha mo yung pera. Di ba nga mangungutang ka sa amin? Porket hindi ka lang namin napautang, ganyan ang gagawin mo? Hindi naman tama yan, Ryan. Ma'am, hindi po ako nagsasabi ng kasinungalingan. Totoo po yun. Kung ganun po, ibawas nyo na lang po sa sahod ko, yung 3,000, sabi ni Ryan. Oh, kita mo? Parang inaamin mo na rin. Hindi magandang ugali yan, Ryan. Hindi ko po yun inaamin, ma'am. Maniwala naman po kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Ryan. Naku, hindi na. Mag-resign ka na ngayon pa lang. Ayoko ng mga empleyado na nilalamangan ng mga boss nila. 5 taon ka rin naming binigyan ng trabaho. Pagkatapos, ganito lang ang gagawin mo? Masama yan, Ryan. Maawa ka naman sa nanay mo. Sigaw ni Marilyn habang nakatingin sa kanila ang ilang empleyado ng restaurant at ilang customer. Hiyang-hiya si Ryan dahil pakaramdam niya hinuhusgahan siya ng mga tao sa kanyang paligid. Ryan, pasensya na kung ganito ang desisyon ng asawa ko. Wala akong magagawa kung hindi ang sundin siya, sabi ni Jano na naaawa kay Ryan. Bagamat naaawa siya kay Ryan ay umayo na lamang siya sa mga kagustuhan ni Marilyn. Sir, pagbigyan niyo naman po ako. Hindi po ako pwedeng mawala ng trabaho dahil may sakit po si mama. Meron po akong kailangang bayaran sa school ng kapatid ko. Kapag nawalan po ako ng regular na trabaho, may hirapan po ako ng ilang araw. Naku Ryan, maghanap ka na lang ng iba. Marami naman nag-hire dyan, di ba? Matigas na sabi ni Marilyn habang nakahulikip-kip pa. Naibaba na lamang ni Ryan ang kanyang tingin at magalang na nagpaalam. Wala siyang mukhang maiharap sa mga tao sa paligid na nakatingin sa kanya. Halos lamunin na siya ng kahihiyan. Sa huli ay umalis na lang siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta ngayon. Higit sa lahat ay hindi niya alam kung paano niya ito ipapaliwanag sa kanyang pamilya. Ayaw niya mag-alala ang mga ito kung saan sila kukuha ng pagkain, pang field trip at pambili ng gamot. Kaya nagdesisyon siyang huwag na lamang muna itong sabihin sa pamilya niya. Sa halip ay naglibot-libot siya sa kanilang lugar upang maghanap ng hiring na tindahan. Kahit anong trabaho ay kukunin niya kung ito ang paraan upang makapagbigay siya ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Dahil siya ang panganay ay kailangan niyang tumayong haligi ng kanyang pamilya. Nang araw na iyon ay walang nakitang hiring na trabaho si Ryan. Kaya malungkot siyang umuwi sa kanilang bahay nang maggabihan. Kuya, may nahiram ka na bang 1,000 para sa field trip ko? Pasensya na Francis pero hindi ako pinahiram ni boss kanina eh. Nalungkot naman si Francis sa kanyang narinig. Kitang-kita ito sa kanyang mukha. Ganun ba kuya? Sige po kuya, hindi na lang ako sasama sa field trip. Pag-iigihan ko na lang ang pag-aaral para kahit papaano mataas pa rin na makuha kong grado. Naawa at nakonsensya naman si Ryan. Ipinangako kasi niya sa kapatid na bibigyan niya ito ng 1,000. Huwag kang mag-alala Francis. Maghahanap pa ako ng mautangan. Bukas sa bukas din. Huwag na kuya. Bukas na kasi yung bayaran nun. Hindi na rin ako makakaabot.
Ganun ba? Kung ganun pasensya na talaga. Pasensya na, Francis. Pilit nang umiti si Francis. Wala yun, kuya. Alam ko pong ginagawa mo naman lahat ng best mo para lang matulungan kami. Kapag nakagraduate na ako sa school, promise, magtatrabaho na ako kagad para naman makatulong din ako sa pagpaprovide sa pamilya natin. Huwag kang titigil sa pag-aaral, Francis. Kailangan makapagtapos ka sa pag-aaral mo para matulungan mo makapagtapos ng pag-aaral si Jan. Kahit kayo na lang ang makapagtapos ng pag-aaral. Kahit wag na ako, sabi ni Ryan. Pero paano naman ako makakapag-aaral kung wala naman tayong pera? Libre ang pag-aaral sa college sa mga public school. Ako na ang bahala sa baon mo. Basta wag na wag mong problemahin yon. Sa ngayon, mag-aaral ka muna. Dahil yan ang makakatulong sa ating lahat. Sige po, kuya. Promise po, kapag umasenso po ako, damay-damay tayong lahat. Hindi ko kayo iiwan, sabi ni Francis. Napangiti naman si Ryan dahil mayroon siyang kapatid na napakamaunawain. Samantalang kinabukasan ay naghanap si Ryan ng pwedeng mautangan para sa field trip ni Francis. Hindi pa rin siya nawawala ng pag-aasa na makautang para dito. Sa kabutihang palad ay nakautang siya sa isang mabait na kaibigan. Dali-dali siyang pumunta sa school ng kapatid. Malapit na ang uwian kaya nagmadali siya. Oras kasi ang kalaban niya. Kapag hindi niya ito naibigay kaagad ay baka mahuli siya. Nang patawid na siya ng kalsada ay nag-green ang traffic light. Tumakbo siya roon ngunit nabangga siya ng isang motorsiklo na nag-beating the red light. Hindi naman siya napuruhan ngunit tumama ang ulo niya sa aspaltong kalsada. Kaya naman nagasgasan ito. Naku, sorry po kuya, sabi ng babaeng rider. Aray ko, ayos lang, sabi naman ni Ryan at muli siyang bumangon at nagmamadaling tumakbo patungo sa school ng kapatid. Nang marating nga ay inabot na niya sa kapatid ang 1,000. Kuya, bakit nagabala ka pa? Tanong ni Francis. Kailangan mo yan para mapataas pa ang grado mo sa school, Francis, sabi ni Ryan. Hindi na sana kayo nagabala, kuya. Parang ang dami mong pinagdadaanan para lang makautang ng 1,000. Siyempre, kailangan talaga yun sa buhay. At tumawa na lang si Ryan. Naantig naman ang puso ni Francis sa lahat ng effort ni Ryan. Maya-maya ay tumulo ang ilang patak ng dugo mula sa sugat ni Ryan sa noo. Oh, kuya, bakit may dugo ka sa noo? Pinunas naman ni Ryan ang kanyang noo. Ayan ba? Nauntog lang ako kanina. Pero wala yan. Sige na, uuwi na ako. Mag-ingat ka pag uwi mamaya, ha? Kuya, sigurado ka bang okay ka lang? Hay nako, ayos nga lang ako. Sige na, aalis na ako. At nauna na ngang umalis si Ryan. Gusto pa sana siyang tanungin ni Francis tungkol sa kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit tinakasan na niya ito. Dahil ayaw naman niyang ikuwento pa rito na nabangga siya dahil sa pagmamadali niya. Samantala, nagpatuloy sa paghahanap ng trabaho si Ryan, ngunit wala talaga siyang mahanap na trabaho. Kaya sa huling pagkakataon ay bumalik siya sa restaurant upang makiusap sa mga dating boss na ibalik siya sa trabaho. Ngunit sa kanyang pagbalik, ikinabigla niya ang kanyang nalaman. Narinig kasi niya ang pag-uusap ni Marilyn at Rene sa loob ng opisina. Wala na ng mga oras na yon si Jano dahil sinundo nito ang anak nila ni Marilyn sa school. Bahagya naman nakabukas ang pinto kaya lumabas ang boses ng dalawang nag-uusap sa loob ng opisina. Grabe Rene ha, sobrang galing mo nang humalik ngayon kumpara dati. Siyempre naman, sinanay mo naman akong humalik eh. Lahat na yata ng parte ng katawan mo hinalikan ko na. Sabi ni Rene. At saka, hindi yan mangyayari kung hindi natin napalis dito si Ryan. Mas naging madalas ang paglalambingan natin. Kinikilig na sabi ni Marilyn. Kaya nga, kung nakita mo lang kung ano ang itsura ng lalaking yun nung hold upin ko siya, talagang matatawa ka sa kanya. Sabi ni Rene at tumatawa. Talaga? Sana binidyo mo. Kaya lang hindi ko na naisipan pa yun. Pero hayaan mo na. Ang mahalaga,
Natanggal na siya sa trabaho at napalitan ko na siya. Sabi nito. Laking gulat ni Ryan sa kanyang mga narinig. Nakita pa niyang naghalikan ulit sina Marilyn at Rene kaya naman binidyuhan niya ito sa maliit na siwang ng pinto. At matapos ay umalis siya bago pa man siya mahuli ng dalawa. Namuo ang galit sa puso niya para sa dalawang ito. Hindi siya makapaniwala na pinagkakaisaan pala siya ng mga ito para lang mapatalsik siya sa trabaho. Kaya naman na maggabi ay inabangan niya na mag-isa si Jano sa loob ng restoran upang isumbong ang ginawa ni Marilyn at Rene. Nakaupo nun sa counter si Jano nang lapitan niya ito. Sir, may sasabihin po ko sa inyo, sabi ni Ryan. Oh, Ryan, ano yung sasabihin mo? Hindi po patas ang pagpapatalsik niyo sa akin sa trabaho dahil kilala ko na po kung sino nang hold up sa akin ng mga araw na yun. Iyon ay walang iba kung hindi ang bago niyang delivery man. Ginawa niya yun para mapatalsik ako sa trabaho at mapalitan ako sa pwesto ko. Nagulat naman si Jano sa narinig na yun. Ano? Siyang may gawa nun sa'yo? Paano mo nasabi? Pumunta po ako rito kanina at narinig ko po si Ma'am Marilyn at Rene. Pinag-uusapan nila ang tungkol doon. Ha? Ang ibig mong sabihin, alam ng asawa ko ang tungkol doon? Gulat na tanong ni Jano. Yes po sir, dahil kasabot po siya ni Rene. Silang dalawa po ang nagplano nun. Kalokohan, bakit naman yun gagawin ng asawa ko? Dahil kinuha ni Ryan ang kanyang phone at ipinakita kay Jano ang video ng paghahalikan ni na Marilyn at Rene. Nalubhan namang ikinagulat ni Jano. Dahil kalaguyo po ni Madam, si Rene. Napalulok na lang ng laway si Jano. Pero dahil nga mahal niya si Marilyn kung kaya't binaliwala niya ito. Umalis ka na Ryan. Huwag mo nang ipagkalat sa ibang tao yan dahil malalagay lang ang pamilya ko sa kahihiyan. Ako nang bahalang kumausap kay Marilyn at sisisantihin ko na rin yung lalaki na yan kung yan lang ang magpapagaan sa loob mo. Sir, hindi niyo po ba ako ibabalik sa trabaho? Hindi na. Ayaw na sa'yo ng asawa ko. Ano bang magagawa ko? Pero gusto pa sana magsalita ni Ryan ngunit sumuko na siya at tinanggap na hindi siya makakabalik sa trabaho. Sige po, kung gusto niyo po magbulag-bulagan sa pag-ibig, kayo po ang bahala. Kung mas kakampihan niyo pa rin po ang babae niyo matapos malaman niyo ang katotohanan, ang Diyos na lang po ang bahala sa inyo. At matapos noon ay umalis na lang si Ryan. Napaluha pa siya habang naglalakad palayo kaya kaagad niyang pinunas ang kanyang mga luha. Awang-awa siya sa kanyang sarili na mga sandaling iyon. Pakiramdam niya ay galit sa kanya ang Panginoon dahil sa mga nangyayari sa buhay niya ngayon. Napadasal na lamang siya na sana'y makahanap na siya ng kapalit na trabaho. Habang siya'y naglalakad ay may humarang sa kanyang babae. Ito ang babaeng nakasagasa sa kanya kaninang hapon. Hello, Ryan. Pagbati sa kanya ng babae. Nagulat naman si Ryan dahil kilala siya ng babaeng hindi naman niya kilala. Hello Ren? Kilala mo ko? Oo naman. Gwapo ka pa rin hanggang ngayon. Nakangiting sabi ng babae. Nahiya naman si Ryan sa papuring iyon. Pwede ko bang malaman kung paano mo ako nakilala? Dati kitang kaklase sa high school noon. Ako to, si Geneva. Inalala ni Ryan si Geneva. Kaklase nga niya ito noong high school. Si Geneva ay palaging binubuli ng mga kaklase noon at isang beses pa nga ay pinagtanggol niya ito mula sa isang bully. Lingid sa kanyang kaalaman ay may lihim na pagtingin sa kanya si Geneva magmula nang tulungan niya ito noon. At ngayong nakita siya ulit ni Geneva ay bumalik sa puso ng dalaga ang pagtingin nito sa kanya. Oo nga pala. Naalala ko na pero ang laki ng pinagbago mo, Geneva. Sa totoo lang ay nagulat ako dahil ganito pala ang buhay mo. Kasi dati top 1 ka sa classroom natin. Ang akala ko talaga magiging successful ka balang araw.
Pero mukhang hindi yata naging maganda ang tadhana mo. Nalungkot naman si Ryan. Kaya nga kailangan ko kasing tumigil sa pag-aaral para matustusan ang pamilya ko. Ah, pamilyado ka na ba? Dismayadong tanong ni Geneva. Hindi, ang ibig kong sabihin, pamilya ko, ang mama at mga kapatid ko. Nakahinga naman ang maluwag si Geneva. Ay, ganun ba? Nga pala, gusto mo bang kumain tayo sa 7-Eleven? Treat kita. Masayang sabi ni Geneva. Ayos lang ba? Kaya nga nag-aaya ako eh. At pumayag naman si Ryan at nagtungo nga sila sa malapit na 7-Eleven. Bumili sila doon ng donut at drinks at tumambay sila sa table na nakapwesto sa labas ng store. Sorry nga pala sa nangyari kanina ha. Nasagasahan kita ng motorsiklo habang tumatakbo ka patawid sa crossing. Sabi ni Jeba na ikinagulat ni Ryan. Kung ganun, ikaw pala yun? Nakakahiya pala. No, it's okay. Ako nga dapat yung mahiya. Baguhan lang kasi ako ngayon sa pagdadrive, kaya medyo hindi pa ako ganun kagalingan magmaneho. Wala pa talagang mas malalang nangyari sa'yo kanina? Wala naman. Kunting galos lang sa mukha ko pero okay naman ako. Good to hear kung ganun. Kamusta ka na nga pala ngayon? At dito ay nagkuwento si Ryan ng mga kamalasan nangyari sa buhay niya ngayon. Lubos namang naawa si Geneva kay Ryan at nagalit sa mga boss nito. Ang sama naman pala nila. Saang restaurant yun at talagang hindi ako kakain doon? Sabi ni Geneva. Hindi ako sure kung alam mo yun pero Josing Restaurant. Yun yung pangalan ng restaurant nila. Nagulat naman si Geneva sa natuklasan. Ha? Josing Restaurant? Sa papa ko ang pwestong yun. Pero alam mo bang ibinigay na niya yun sa akin? Si Ryan naman ang nagulat. Ano? Sa inyong pwestong yun? Oo. Sa amin niya. Balak nga namin yung patayuan ng seafood restaurant eh. Ha? Di pa paano yung Josing? Kapag natuloy yung pinaplano namin, syempre, tatapusin na namin yung kontrata namin sa kanila. Ganun ba? Kung matutuloy man yan, pwede ba kung mabigyan mo ako ng trabaho? Kumiti si Geneva. Oo naman, no problem. Talagang bibigyan kita ng trabaho roon kung yun ang gusto mo. Maya-maya ay dumating ng galit na galit si Marilyn at tinampas nito ng kahoy sa mukha si Ryan. Dahilan upang magulat sina Ryan at Geneva. Napatayo ang dalawa sa gulat. Hoy! Ikaw na lalaki ka! Ano itong pinagsususumbong mo kay Jano na si Rene ang nang hold up sa'yo? Para makuha niya ang posisyon mo sa trabaho? Ang lakas naman ng loob mong paratangan ng ganyan si Rene. Ano mo bang dahil sa ginawa mong yan, pinatanggal niya sa trabaho si Rene? Manang, excuse me lang po, pero wala kayong karapatang basta-basta lang manakit. Sabi ni Geneva. Anong manang? Naiinsultong pag-ulit ni Marilyn. Sa ganda kong tong, ang lakas ng loob mong tawagin akong manang. Oo, manang ka naman talaga. At ikaw ang malakas ang loob para bigla-bigla na lamang hampas ng tao. Napaka-uncivil said mo namang matanda ka. Aba, bastos ka rin ha? Iyahampas sana ni Marilyn ang kahoy kay Geneva. Ngunit sinalo ni Ryan ang kahoy gamit ang kamay niya. Umalis na kayo dito, madam. Bago pa ako tumawag ng pulis. At para sabihin ko sa'yo, alam na ni Sergiano ang tungkol sa pangangalunya nyo. Iyon ang dahilan kung bakit niya sinisante si Rene. Hindi dahil siya ang hold up sa akin. Sabi ni Ryan na ikinalaki ng mga mata ni Marilyn. Anong sabi mo? Alam niya ang tungkol sa amin? Oo, alam na niya. Kaya wag niyo po akong sisihin kung ano man ang nangyari kay Rene. At wag niyo po akong idadamay sa problema niyo. Hindi naman makapaniwala si Marilyn. Gayunpaman, hindi siya natatakot kay Jano dahil alam niyang patay na patay ito sa kanya. Wala ka talagang utang na loob, Ryan. Matapos ka namin bigyan ng trabaho ng 5 taon,
ganito ang isusukli mo sa amin? Kaya nagkakandilit-silitsi ang buhay mo dahil napakaahas mo. Kung ganyan ang ugali mo, talagang walang mangyayari sa buhay mo. Puy! Sabi nito na sinundan pa ng pagdura sa gilid. Matapos ay umalis na rin ito. Napakapalingera naman nun. Siya ba yung sinasabi mong may-ari ng Josing Restaurant? Oo, siya nga. Pasensya na ha. Nadamay ka pa tuloy. Okay ka lang ba? It's okay. Salamat nga pala sa pagliligtas mo sa akin mula sa palo niya. Naalala ko tuloy nung high school tayo. Natawa naman si Ryan dahil naalala nga rin niya ito. Oo nga no. O paano? Uuwi na ako. At ikaw rin, mag-ingat ka ha. Siya nga pala. Kunin ko ang number mo para ma-text kita para kapag naituloy ko yung sipon sa restaurant na binabala ko. Dahil sa kasamaan ng ugali ng babaeng yon, kaya parang gusto kong ituloy. Natuwa naman si Ryan at ibinigay na nga niya ang numero kay Geneva. Matapos noon ay umalis na nga sila. Samantala kinabukasan ay nawala na nga si Rene sa restaurant at pinalitan na ito ng isang bagong delivery man. Makalipas lamang ang isang linggo ay nabalitaan na lamang ni Ryan na nagpabarangay sina Jano at Marilyn dahil ninakawan daw sila ng ₱250,000 ng bago nilang delivery man. Dahil doon ay nalubog sa utang ang mag-asawa. Dahilan upang kinakailangan na nilang mangutang sa isang kilala para lamang maipagpatuloy pa rin ang negosyo. Ngunit isang araw ay isang nakakagulat na balita ang natanggap ng mag-asawa. Pumasok kasi si Geneva sa kanilang restaurant. Ako nga pala ang anak ni Sir Alfred Romero. Ako si Geneva. I thought nakilala niyo na ako dahil for sure ay nabanggit na ako ni Papa sa inyo. Sabi ni Geneva. Teka, ikaw yung babaeng kasama noon ni Ryan sa 7-Eleven, di ba? Mabuti po't naalala niyo pa ako. Anyway, nandito pala ako para personal na sabihin sa inyo na hindi ko na ire-renew ang kontrata niyo rito. Tapusin niyo na lang po ang kontrata niyo sa susunod na buwan dahil after noon, papatayuan ko na po ito ng restaurant ko. Itong pwestong ito. Laking gulat ng dalawa sa narinig. Ha? Anong sinasabi mo? Hindi mo ito pwedeng gawin sa amin. 5 taon na kami rito sa pwestong ito. Hindi mo kami pwedeng palayasin. Sabi ni Marilyn. Well, actually gusto ko lang naman makonsensya kayo. Kasi mukhang parang wala lang naman sa inyo na tinanggal nyo sa trabaho ang isang nagsusumikap na maghanap buhay. The truth is that kaya ko naisipang ituloy ang seafood restaurant na binabala ko pa noon ay dahil kay Ryan. Matagal ko na kasi siyang gusto kaya gusto ko siyang magkaroon ng trabaho rito. Para naman palagi kaming magkasama. Sandali lang naman. Kung ginagawa mo to para kay Ryan ibabalik na naman siya sa trabaho. Sabi ni Jano. No, hindi na. Gusto kong habang buhay niyo pagsisihan ang pagkakatanggal niya sa trabaho. Mga wala kayong puso sa mga empleyado niyo. Mabuti nga't nanakawang kayo ng pera sa taong ipinalit niyo kay Ryan. Parusa sa inyo yun ng Diyos. Aba, salbahe talaga tong babaeng to ah. Sabi ni Marilyn at akmang sasaktan si Geneva. Ngunit pinigilan siya ni Jano. Iya, pakiusap. Pag-isipan mong mabuti to. Humihingi kami ng tawad kay Ryan kung iyon ang kailangan. Well, try natin. Baka sakaling magbagong isip ko. Sabi ni Geneva ngunit kasinungalingan iyon. Dahil wala na talaga siyang balak na ituloy pa ang kontrata. Kung si Ryan ay kaya pang mapatawad ang dalawa, siya hindi. Matapos noon ay umalis na nga si Geneva. Naiwan naman sina Jano at Marilyn. Mahal, hingi ka ng tawad kay Ryan? Hindi ka ba nahihiya? Mahal naman, may mga anak tayo. Hindi tayo pwedeng mawalan ng trabaho. Kakautang pa lang natin, di ba?
nawalan tayo ng malaking pera. Kung hindi tayo magpapakumbaba, walang mangyayari sa atin. Ikaw ang bahala. Kung gusto mong humingi ng tawad, basta hindi ako hihingi ng tawad sa kanya. Mahal, kung mayroon mang dapat na humingi ng tawad, ikaw yun. Dahil kinasabwat mo si Rene. Sa huli ay napapayag din ni Jano si Marilyn na sumama sa bahay ni Ryan upang personal na humingi ng tawad dito. Pasensya na Ryan ha, sa mga nangyari, sabi ni Marilyn, pero sa totoo ay masama pa rin ang kanyang tono. Halatang hindi sincere ang kanyang paghingi ng tawad at napipilitan lamang. Mapatawad mo sana kami, Ryan. At saka baka pwede mo namang mapakausapan si Geneva na ituloy yung kontrata sa pwesto namin. Alam mo namang ninakawan kami ng dati naming delivery rider, di ba? Sa totoo lang, masama pa rin ang loob ko, Boss Chano. Ano po bang gusto niyong gawin ko? Baka naman gusto mong magtrabaho sa amin ulit. Hiring ulit kami ngayon, sabi ni Jano at mukha siyang desperado. Pasensya na po pero may iba na po akong trabaho ngayon. Hindi na po ako babalik sa inyo. Dodoblehin namin ang sahod mo kung ganun. Boss Jano, ang totoo niyan, kahit mapatawad ko kayo o hindi, hindi pa rin i-renew ni Geneva ang kontrata nyo dahil desidido na po siyang ituloy ang seafood restaurant niya. Matagal niya na po kasing pinaplanong patayuin yun. Kaya please po, umuwi na po kayo. Anong sabi mo? Wala siyang balak na ituloy ang kontrata? Kung ganoon ay pinaglalaroan lang pala niya kami. Tingnan mo talaga yung babaeng yan, no? Napakawalang hiya talaga. Sasabunutan ko talagang babaeng yun kapag nakita ko siya. Galit na sabi ni Marilyn. Marilyn, huminahon ka kasi. Palagi na lang mainit ang ulo mo. Sigaw naman ni Jano na ikinagulat ni Marilyn. Unang beses kasi siyang sinigawan ito. Hoy, sinisigawan mo ako? Walang hiya ka? Sabi ni Marilyn at binatukan pa si Jano. Naririndi naman ang mga tainga ni Ryan kaya sa huli ay sinara na lang niya ang pinto dahil wala siyang mood para panoorin ang nag-aaway na dalawa. Sa huli nga ay hindi na nirenew pa ni Geneva ang kontrata. Tawang-tawa pa siya nang malamang humingi nga ng tawad ang mag-asawa kay Ryan. Pero ay dapat lang naman talaga nila itong gawin sa una pa lang. Matapos ang isang buwan ay umalis na nga ang mag-asawa sa pwesto. At sa kasunod na buwan ay nag-open din kaagad ang seafood restaurant ni Geneva. Dito ay hinire ni Geneva si Ryan bilang dining staff. Tuwang-tuwa si Geneva habang pinagmamasdan si Ryan na nagtatrabaho at nakangiti sa mga customer. Isang araw, naisipan niyang tanungin si Ryan kung gusto ba nitong ipagpatuloy ang pag-aaral. At pumayag naman si Ryan. Kapalit nito ay babayaran niya ang lahat ng mga gagastusin ni Geneva sa kanya once na makapagtapos siya ng college. Hindi pinalagpas ni Ryan ang oportunidad na ito. Pinasalamatan niya si Geneva dahil sa lahat ng mga kabutihan ito sa kanya. Habang nag-aaral si Ryan ay nagtatrabaho siya sa restaurant ng 4 na oras. Nagbibigay rin si Geneva ng pera kay Ryan para sa gamot ng ina nito. Umaasa siya na sana'y maging biyanan niya ito balang araw, ang ina ni Ryan. Nang mag 4th year college na si Ryan ay dito na naglakas loob si Geneva na magtapat ng kanyang nararamdaman kay Ryan. At sa ikinatuwa ni Geneva, nalaman niyang na-develop na rin ang pag-ibig kay Ryan para sa kanya. Kaya naman ang sumunod na taon na makagraduate si Ryan sa kolehiyo ay opisyal nang naging sila. Naging successful ang restaurant ni Geneva kaya nagpatayo siya ng isa pang restaurant sa kabilang syudad. Hanggang sa nakapagpatayo pa siya ng 5 branch nito sa loob lang ng 2 taon. Pinromote din niya si Ryan mula sa dining patungo sa manager position. Dahil nga college graduate na ito ay may tiwala na siya na
kaya nito. Nang sumunod na taon ay nagpasya na silang magpakasal dahil ayaw na nila ang patagalin pa ang kanilang relasyon. Isang araw pa nga ay nakatagpo ni Ryan si Marilyn sa palengke habang bumibili ang matanda ng mga sangkap ng kakanin. Ito kasi ay nagbebenta na lang ng mga kakanin sa labas ng kanyang bahay. Naghiwalay na kasi sila ni Jano dahil sa wakas ay nagising na rin sa kahibangan si Jano. "Kamusta po, madam?" sabi ni Ryan. May galit pa rin si Marilyn kay Ryan. "Kamusta naman, Ryan? Kamusta ang buhay mo matapos yung agawin ng business namin?" Okay na okay po ako, madam. Sana po kayo rin." "Huwag mo akong intindihin, Ryan. I-enjoy mo lang ang buhay mo ngayon hanggat hindi mo pa dumarating ang karma sa'yo. Dahil kapag nakarma ka na, maniningil na yun sa mga atraso mo. Wala ka ng kawala." "Pasensya na po, madam, pero hindi ako Buddhist o Hindu. Kaya hindi ako naniniwala sa karma. Pero naniniwala ako sa parusa ng ating Panginoon. At magkaiba ang karma sa parusa ng Panginoon. Naniniwala akong wala akong masamang ginawa sa iyo. Kaya walang dahilan ng Panginoon para parusahan ako. At kung may mangyari man pong masama sa akin sa hinaharap, hindi yun dahil may atraso ako sa inyo. Sadyang ganun lang po talaga ang buhay." "Tumahimik ka. Sana maging masaya ka sa buhay mo habang hinahawakan mo ang negosyo ng ibang tao." "Kung yan man po ang pinapaniwalaan nyo, kayo na po ang bahala. Sige na po, alis na po ako at mag-iingat po kayo pag-uwi." Nakangiting sabi ni Ryan at umalis na nga ito. Galit na galit naman si Marilyn habang gustong-gusto niyang sakalin si Ryan. Wala siyang magawa dahil mas nakakaangat na ngayon sa buhay si Ryan. Hanggang ngayon ay wala pa rin siyang pagsisisi sa kanyang ginawa. Gusto pa nga niyang makipagbalikan kay Jano na ngayon ay maganda na ang buhay sa bago nitong asawa. Ngunit hindi na siya tinanggap nito. Si Rene naman ay nakipagbalikan sa ex-wife nito at kung minsan ay patuloy pa rin ang secret affair nilang dalawa. Makalipas ang 2 taon ng kasal ni Ryan at Geneva, binayayaan sila ng Panginoon ng triplets na sanggol. Walang kalagyan ang tuwa sa puso ng mag-asawa dahil sa wakas ay kumpleto na ang kanilang pamilya. Nakaranas man ng kawalan ng katarungan si Ryan noon ay pinalitan naman ito ng Panginoon ng sobra-sobra sa kanyang hinihiling. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Maraming salamat po sa palaging sumusubaybay sa ating mga istorya. At kung bago ka pa lamang dito sa ating kwento ay mag-subscribe ka na upang sa gayon ay hindi mo ma-miss ang lahat ng ating mga upload. Maraming salamat po sa mga solid kadagit na palaging nagsusubscribe, nagko-comment, nagla-like at nag-share. Hanggang dito na lamang po. God bless sa inyong lahat. Peace out.